Una sa lahat, dating Senador Bong Revilla nasa kampo krame na. Handa raw harapin ang kaso laban sa kanya. Habang ang mga dating Public Works Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza inaresto matapos humarap sa Senado. Ang ibang detalye tungkol dyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa pagbabalik ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson muntik nang mapamura. As the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Ang kontrakto na si Curly Discaya lalong nadiin, pati si dating Speaker Martin Romualdez damay. Habang si dating Public Works Secretary Manny Bonoan tinuro sa taong patay na ang mali-maling datos. Impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, lutong Macau raw. Wanted na negosyanteng si Atong Ang, posible raw pinoprotektahan ng mga pulis. Bagong natural gas field sa Malampaya sa May Palawan na diskubre ng Administrasyong Marcos. Anong pakinabang niyan? Ilang bahagi ng Bicol at Visayas binaha dahil sa ulang dulot ng bagyong Ada. Ang update sa galaw ng bagyo, alamin. At ang funny moment sa motorcade ni Miss Universe third runner-up Atisa Manalo. Hinagisan siya ng panyo at damit. Nasa kampo krame na ngayong gabi si dating Senador Bong Revilla matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya kaugnay po ng flood control scandal. Sa video na inilabas ni Revilla, giniit niyang wala siyang balak takbuhan ang kanyang kaso. At live mula sa Camp Crame, nasa frontline ng balita niyan si Gary De Leon. Gary, naaresto na ba si dating Senator Bong Revilla? Mayan, pasado nga alas 10 ngayong gabi, no, nakita natin si Senator Bong Revilla na mula sa gate nga nitong Krame ay naglakad patungo sa tanggapan ng Chief PNP. Marami rin siyang kasama bago siya pumunta ron, ay kanina rin naglabas siya ng video at naglabas siya ng mga saloobin. Pakinggan natin. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po. Maraming salamat. Yan nga po ang video na inilabas ngayong gabi ni Bong Revilla. Anya, wala raw due process. Kanina lang nang ilabas ng Korte ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant kay Revilla at 6 na DPWH official. Kasama sa mga pinangalanan sina Bryce Erickson Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza, Esmelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Para yan sa kasong isinampa ng Ombudsman na malversation of public funds o paglustay umano ng pondo ng bayan na sinamahan pa raw ng pamimeke ng mga dokumento. May hiwalay ding aligasyon ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa ilan sa kanila. Nag-ugat ang kaso ni Revilla at ang DPWH official sa information ng prosecution na maaaring pineke nila ang accomplishment report at disbursement vouchers ng proyekto para ma-release ang 76 million para sa construction ng 92.8 million flood control project sa Pandi, Bulacan na idinileklarang natapos na pero isa pa lang ghost project. Noong January 12, 2026, sinabi ng Office of the Ombudsman na sapat ang basehan para ituloy ang kaso. At nang umabot ito sa korte, malinaw ang naging desisyon na kitaan ito ng probable cause. Sa madaling sabi, ayon sa korte, may dahilan para arestuin at may dahilan para ituloy ang paglilitis. Kasabay ng arrest warrant, meron ding hold departure order laban sa kanila. Ibig sabihin, walang kawala, bawal lumabas ng bansa ang mga akusado. Layunin nito na matiyak na maharap sila sa korte at hindi tatakas sa proseso ng batas. Una nang inaresto sa Senado ang kapwa-akusado ng mga dating DPWH official na sina Bryce Hernandez,
JP Mendoza. Inilagay rin sa hold departure order si Revilla at no bail ang kanyang kaso. Bok, ang mangyayari ngayon kay Senator Bong Revilla ay dadaan siya sa booking process kagaya ng mugshot at medical. At ironic nga ito dahil ang mangyayari sa kanya ay muli siya makukulong dito sa custodial facility ng Krame kung saan dati rin siyang nakulong. Pero sa ngayon wala pang statement ang PNP kung talagang saan opisyal na kulungan siya ilalagay. Pero sa ngayon magpapalipas na siya ng magdamag dahil arestado na siya dito sa Krame. Bok. Gary, so dahil non-bailable siya as recommended by the prosecutor, sa bale dire-diretso na yan hanggang sa paglilitis. Tama, Bok, dire-diretso na ito. Ang gagawin muna ngayong magdamag, syempre yung booking process, mugshot, medical, and then syempre magre-relax siya at bukas yung proseso naman ng pagre-return ng warrant sa Sandigan Bayan at hindi natin alam yung proseso kung ipipresenta pa siya doon o mananatili na siya sa custodial facility rito hanggang sa magkaroon na siya ng first hearing. Bok. Oo, liwanagin lang natin, Gary, yung sa custodial facility kasi ang alam natin yung last time siyang nakulong, ni-request niya yun dahil di ba PDAF scam yung kanyang kinakaharap noon. May posibilidad ba na mauwi sa city jail itong dating senador? O talagang custodial center na siya hanggang sa gumulong yung pagdinig laban sa kanya? Wala pang opisyal na announcement kung saan nga siya talaga ikukulong. Pero dahil nandito siya sa Krame, maaaring balik bahay siya doon sa custodial facility. Kung sa city jail man ay i-announce ito ng PNP sa araw ng bukas o kung wala ay mananatili talaga siya doon sa dati niyang pinagtigilan doon sa custodial facility. Dito na nga kasi lahat naman ng mga VIP na medyo malalaki ang pangalan ay dito talaga unang dinadala. Okay. Bok, huling tanong kasi we were watching the video just a while ago, yung pagpasok niya ng Campo Crame. Nakasabay ba kayo sa pagpasok sa Campo Crame? At wala ba siyang binigay na kahit anong pahayag? Maliban dun sa ginawa niyang vlog ba yun o recorded statement na nilabas sa social media? Bok, nung nakita natin naglalakad siya, sobrang dami niyang kasama. So, tsaka gwardyado siya ng mga pulis kasi nagigipit din ang seguridad dito sa Krame. So yung mga member ng media hindi talaga makalapit dahil sobrang higpit ng seguridad. Hindi siya dumaretso sa opisina ng CIDG, dumaretso siya rito sa pinaka main building. Ito yung sa office ng Chief PNP at doon muna siya pansamantalang itinigil. Bok. Gary, sorry sabi mo nga, VIPs na dyan sa custodial center. So, syempre, alam mo nang iniisip ng ilan sa mga kababayan natin, bakit kapag VIP ay sa custodial center. So, yung naunang naaresto rin kanina, by an hour or 2 hours lang nauna sila, Bryce Hernandez, tsaka JP Mendoza, dating DPWH officials, dyan din ba sila sa custodial center? At VIP din ba ang treatment sa kanila? Paglilinaw lang kasi kanina hindi natin nakita yung dalawa, saka iba, kung may iba pang naaresto, kung dinaretso na sila sa CIDG office o dinaretso sila sa city jail sa Pasay. Kasi wala pa talagang announcement ang PNP, medyo blanco pa tayo. Pero sa ngayon, ang nakita lang talaga natin si Senator Bong Revilla at ang inaasahan nga natin na kung hindi man siya ilagay sa custodial facility today, ngayong gabi, magdamag, maaaring sa opisina siya, magpalipas dito sa building ng Chief PNP. Pero malamang si IDG yung magpa-process sa kanya ngayong gabi. Okay. Maraming salamat, Gary De Leon. Nauna namang naaresto sa kustudiya ng Senado ang dalawa pang kapwa-akusado na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Nangyari ang pag-aresto matapos ang pagdinig ng Senate Buriban Committee sa flood control scam. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Giorno, Marymon Reyes. Marymon, maayos bang sumama sa mga otoridad sina Bryce at JP? Kasi nasa hearing pa sila kanina Tama, kaninang around 8:15 ng gabi, naging maayos naman, mapayapa at walang pagpumumiglas na nangyari doon sa pag-transfer ng custody dito kanila Bryce Hernandez at JP Mendoza mula sa Senado at kasama na ang NBI. Naihain na ang arrest warrant dito sa dalawa at habang nasa kustudiya sila ng Senado kanina at dinala na itong dalawa sa NBI para naman sa booking procedures. Pagkatapos ito, tsaka sila dadalhin sa bilibid.
Kabilang sina Bryce at JP sa 7 pinaaresto ng Sandigan Bayan 3rd Division. Kasama dyan sina dating Senador Bong Revilla at mga dating DPWH employee na sina RJ Domasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Para yan sa kasong malversation na inihain ng Ombudsman kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nag-issue na rin ng hold departure order laban sa kanila at ang ibig sabihin nito, bawal silang lumabas ng bansa. At sa mga kuha natin na video, makikita na same din na meron silang booking process na gagawin tulad nitong ni former Senator Bong Revilla. So kinukuha na sila ng fingerprint, ng medical, ng mugshot. Pagkatapos ng mga ito, tsaka na rin sila dadalhin nga sa bilibid. So ang ibig sabihin din ito, sa Senate custody, ang nananatili na lang doon ay ang kontratista nga o ang contractor na si Curly Discaya, pati si Engineer Henry Alcantara na sinasabi naman ni Prosecutor General Richard Fadulyon, hindi pa raw nila ililipat agad-agad dahil kailangan pa raw nilang ayusin muna yung arrangement, yung transfer ni Alcantara at yung paglilipatan sa kanya, lalo pat napabilang na sa Witness Protection Program itong si Henry Alcantara. Meron si Ed dito kasi just a few moments ago, we had Gary De Leon reporting live from Camp Crame to the effect na si former Senator Bong Revilla sumurrender na sa Campo Crame at in fact patungo siya kanina lang doon sa opisina ni Chief PNP. At maaring sa custodial center siya ilagay. Maari hindi pa tayo sigurado, pero yun nga, Chief PNP, tapos maaring custodial center. I can't just help but compare and contrast that with what could possibly be happening to the other accused, itong si Bryce Hernandez at JP Mendoza. So sila hinuli ng NBI pero sila ba'y dinala sa chief ng NBI? At saan nilalagay? Sa Bilibid ba? Or sa sa City Jail? Or sa NBI Detention Center? Bok, pagkatapos kasi sa impormasyon na kuha kasi natin, pagkatapos ng booking nila dito sa NBI, dadalhin naman sila sa Bilibid. Yung sunod naman nating antabayanan bukas o kaya naman sa mga susunod na araw is kung saang issuing court naman kasi dadalhin din yung kaso ng mga ito. So possibly kung magkakaroon pa ba ng pagbabago kung saan sila mananatili, kung QC City Jail, o kung sa Bilibid na lang ba talaga, o kung may ibang custodial facility pa silang pananatilihin, o kaya doon muna silang papalipas ng gabi, yun yung titingnan natin. Pero so far sa ngayon, mukhang sa Bilibid muna sila magpapalipas ng gabi. Bok. Yeah, it might be the court that makes a decision on where to put them for the meantime. Sa bagay, ganun nga siguro. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Muntik mapamura si Senador Ping Lacson habang may mga nagkasagutan naman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol po sa flood control scandal. Humarap din sa pagdinig ang dalawang testigong nagdiin sa contractor na si Curly Discaya at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang aking report. Sa pagsisimula pa lang ng ikawalong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal, mainit agad ang chairman na si Senator Ping Lacson. As the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Yan ang buwelta ni Lacson sa igay ng mga detractors na hindi na nga raw nakakatulong, hadlang pa raw sa paghahanap ng katotohanan. Your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors in this flood control mess. Only evidence does. Para ipangalandakan ninyo na inutil at walang silbi ang Blue Ribbon Committee is not only insensitive to its members, but an insult to our fellow Filipinos who have consistently followed and monitored our hearings and participated in the trillion-peso march. Mariinding itinanggi ni Lacson na may pinoprotektahan ang komite. Let me emphasize one point. We always go where the evidence leads us. We do not target any particular person, nor do we have the intention to cover up for anybody. Ang pahayag na yan ni Lacson ay kasunod ng akusasyon ni Senator Amy Marcos na pinipigilan daw silang magbanggit ng pangalan ng matataas na opisyal na sangkot sa flood control scandal. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, absent si Senator Amy. Kabilang sa mga humarap ngayon ang dalawang babaeng itinago sa pangalang Joy at Maria, mga dating staff ng tenant sa isang bahay sa South Forbes sa Tamarind Street.
Ayon sa kanila, Pebrero 2023 nang kausapin sila ng isang contractor na nagpakilalang si Curly Descaya na nagsabing si dating Speaker Martin Romualdez umano ang bagong may-ari ng bahay at kailangan na nilang umalis. And he also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. Kinumpirma ng dalawa sa Senado ang tinutukoy nilang si Curly. Personal, si Curly Descaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Pero si Curly Descaya, hindi umamin. Hinamon pa nitong tanggalin ang face mask ng dalawang testigo, pero sinalagyan ni Lacson. Ko na naginip ako ng It's not for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. Your Honor, wala po kasi akong maalalang transaction. Nanindigan si Descaya na hindi niya kilala ang mga testigo. Hindi pa rin daw siya nakakapasok sa nasabing mamahaling subdivision. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun kamahal ang presyo ng lupa. Hindi ko naman sasabing bumili ka eh. They identified you and you are denying. Period. Sa isa namang pahayag, giniit ng kampo ni Romualdez na logically at physically impossible ang akusasyon ng mga testigo sa Senado. Galing lang daw ang aligasyon sa staff ng pinatalsik na tenant. Wala rin daw pinakitang anumang ebidensya o dokumento. Samantala, pumayag na sina Senate President Tito Soto at Senador Lacson na ilipat sa kustodiya ng DOJ si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara matapos itong mapasailalim sa Witness Protection Program. Ayon kay Lacson, bukas pa rin ang pinto para sa iba pang gustong magsalita pero dapat buong katotohanan ang isisiwalat. Muli tuloy na ungkat ang tungkol sa WPP application ng mga Diskaya. Muling nagkasagutan sina Senator Rodante Marcoleta at DOJ Prosecutor General Richard Fadulion hinggil sa issue ng restitution o pagbabalik ng nakaw na yaman bilang kondisyon para makapasok sa Witness Protection Program. Giniit ng DOJ na wala ng ganyang kondisyon. Kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Hindi siya sinungaling. Siya yung ang mismong kayo ang nagbigay na ng kondisyon kasi. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they did not. Hindi po ito question na kung sinong nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya. I am sorry, Mr. Chair, he did not refresh my memory. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Sa huli, pinili ni Curly Descaya na wag munang magsalita tungkol sa issue. Para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, yung ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang nakulong po yung misis ko sa Davao. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Sinampa ng kauna-unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tingin ng ilang kongresista dyan, bakit parang lutong Macau raw? Nasa frontline ng balitang yan si Manan Enriquez. Mag-aalas 9 ng umaga nang magsumite ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ilan sa inilatag na batayan, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Ayon sa reklamo, pinayagan umano ng Pangulo ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isang hakbang na tinawag ng complainant na paglabag sa tiwala ng publiko.
Kasama rin sa reklamo ang issue ng unprogrammed appropriations na ayon sa Korte Suprema ay labag sa konstitusyon. May paratang din ng kickbacks mula sa budget insertions at ghost flood control projects. At ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para umano protektahan ang mga kaalyado. Pinunto rin sa impeachment complaint na hindi fit bilang Pangulo si PBBM dahil sa umano'y paggamit ng illegal na droga. Naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. But an allegation that our sitting president might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. Si Attorney De Jesus ay 20 taon nang nagpa-practice bilang litigation lawyer, habang kabilang naman si Congressman Nisay sa mga contractor na pinakakasuhan ng plunder at graft ng ICI sa ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Isa rin si Nisay sa mga pumirma sa impeachment complaint kay VP Sara Duterte noong February 2025. Una nang pinalutang ni Caloocan Representative Egay Erice na may grupong maghahain ng impeachment laban sa Pangulo. Pero ayon kay Erice, hindi ito ang grupo ni Nisay. Gayunman, katakataka raw ang inihaing impeachment complaint dahil si Attorney De Jesus ay siya ring abogadong naghain ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong kaugnay sa pambabastos at physical threats nito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Palaisipan pa kay Erice kung pakawala si De Jesus ng palasyo para mag-umpisa na ang one-year bar rule sa paghahain ng impeachment complaint. I don't think so. I'm still puzzled what is the motive because anytime any person can file a complaint until within the week. Pareho namang itinanggi ni De Jesus at Nisay na kaalyado o konektado sila sa mga Duterte o sa mga Marcos. Ayon sa konstitusyon, hindi na maaaring maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon oras na mag-umpisa na ang impeachment proceedings sa Kamara. Mangyayari lamang ito kapag meron ng na-refer na verified impeachment complaint sa House Committee on Justice. Duda si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa motibo ng reklamo. Kapag naibasura raw ang impeachment complaint, 1 taon na naman ang hihintayin para muling makapaghain. Ire-refer na ng House Secretary General ang impeachment complaint sa opisina ni House Speaker Bogie D. Pero ngayon pa lang, pumalag na ang lider ng Kamara sa pagpapatalsik sa Pangulo. Wala raw itong basihan at ginagampanan lang daw ni PBBM ang kanyang mandato. Hindi raw biro ang proseso ng impeachment at hindi ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Ang Malacanang kinilala ang demokrasya sa paghahain ng impeachment. Nirerespeto raw nila ang proseso at tiwala na gagawin ng Kongreso ang kanilang mandato ng may katapatan, integridad at naayon sa batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Instant nostalgia ang hatid ng Sex Bomb Girls sa Vibe Stage. Humataw lang naman dyan ang OG members na sina Jopay at Shane. Napaspageti pababa at pataas sina Sex Bomb Jopay at Shane. Gaya pa rin ng dati, hataw na hataw pa rin sila. Bumisita sila sa Vibe bago ang pinaka-aabangang round 3, 4 at 5 ng kanilang Get Out concert. Chika pa nga nila sa News 5, mas level up pa ang performances nila dyan. Marami raw kasi talagang fans ang nag-request na ma-extend ang kanilang concert. Abangan yan lahat sa February 6, 7 and 8 sa MOA Arena. Hindi namin in-expect talaga na tatangkilikin ulit kami ng mga tao dahil suntok sa buwan talaga yung ginawa namin. Kumbaga parang like ngayon nakwento ko before na nag-DP kami sa Araneta nang wala pa, hindi pa buo. So talagang yun lang talaga yung namin na magawa lang namin yung concert na to para sa kanila. Po, naiiyak po kami, lalo-lalo na. Actually, kaya po nag-extend ng 3 at saka ng 4 and 5 dahil ang dami nagsisend sa amin, umiiyak, hindi nakabili ng ticket, nag-aaway, So, yun po yung reason kahit mapagod kami na sunod-sunod na araw. Nilaan po talaga namin sa kanila yung energy namin.
Nako, eto. Miss Mean, di ba, laking sex bomb ka? Ako naabutan ko lang Hindi ko yan. naman pinagkakaila na alam mo, na pinalaki tayong sex bomb. So, Pero alam mo, may memory ako nung bis- bata, sumasayaw ng spaghetti pababa. Ikaw ba, Miss Mean? wala namang pagsayaw na naganap, pero talagang idol na idol. Gusto ko sila. Pero naubusan nga ako ng ticket hanggang sa 3 at 4. Di ko sure yung 5. Ano yung sabihin ng spaghetti? Wala, basta maganda lang panoorin. Ayan na. Ganun yun. Ayan. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Yun. Tapos may paakyat pa yun, Bo. May paakyat pa yun. Oo. Pagpasensyahan Oo mo na nga, siya. it's Hindi niya generation. kasi Wow. naabutan yan. Hindi kinanta ni Barry Manilow yan. Eh. Sige na. Ayan na naman. Ako na naman hindi. Susunod ang layo. Sige. Susunod, dating Public Works Secretary Manny Bonoan, kay yumaong dating Yusek Cabral daw nakuha ang kopya ng mali-maling coordinates sa flood control projects. Bagong natural gas reservoir nadiskubre sa Malampaya Gas Field sa Palawan. At ang fangirling ni Lea Salonga kay heated rivalry star Hudson Williams. Magbabalik pa, Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling humarap sa Senado si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos niyang magbalik bansa kahapon. Natanong siya tungkol sa kickback at sa mali-maling datos na ibinigay niya sa Office of the President. Sabi ni Bonoan, ang namatay na si dating Yusek Catalina Cabral ang nangolekta ng datos. Narito ang aking report. So kindly correct that because Kinumpronta ng mga senador si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kanyang muling pagharap sa pagdinig ng Senado matapos magbalik bansa. Idinetalye ni Senator Win Gatchalian ang laman ng affidavit na naunang ipinasa sa komite ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, kung saan sinabi ni Bernardo na inutusan umano siya ni Bonoan noong 2023 hanggang 2025 na magbigay ng listahan ng mga proyekto na may commitment o kickback mula 10 hanggang 15%. Yun po ito ni Chairman Senator Lacson and Senator Kiko Pangilinan. Ang SOP na napunta sa inyo is worth 2.25 billion pesos since 2022. I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. Sinisiri ni Gatchalian si Bonoan kung bakit naging talamak ang korupsyon sa flood control project sa DPWH. Nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. As Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all. Kasali ho kayo dito sa mga kickback. And Yung this oversight na yan, walang kwenta ho yan. I deny, Your Honor. Dahil po sa inyong masamang liderato, nandito tayo ngayon. Inaayos ho natin, hinahanap po natin sino yung mga kriminal. Hindi pa ho natin mahanap dahil nasa Portugal na nagtatago. Bakit niyo ho pinabayaan? Yun ang aking sentimento. Senador Ping Lacson naman hindi matanggap ang sabi ni Bonoan na oversight function lang ang trabaho niya sa DPWH. ang trabaho niyo as DPWH Secretary, oversight. I cannot accept that because hands-on kayo, secretary kayo. I cannot imagine Secretary Dizon exercising oversight that is not correct. What I'm saying is actually, as Secretary, I exercise overall supervision, authority. Not oversight. And oversight. Because I also rely Sabi niyo on kanina, my people. Naungkat din sa pagdinig na nasa 337 mula sa 416 flood control projects ang mali-mali ang naisumiting coordinates sa Office of the President. Lumalabas sa panahon ni Bonoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo ay ang MIP START coordinates o Multi-Year Programming and Scheduling Application. Ito ang coordinates na sinusumite sa planning stage pa lang ng proyekto. Imbis na yung aktual na coordinates kung saan mismo itinayo ang proyekto. Dahil dyan, nang inspeksyonin ng DPWH ngayon ng ilang proyekto, nakitang may ilang kilometro ang layo ng ilang napatayong flood control kumpara sa mga naisumiting location nito. Kung bakit po meron ganong difference, yun po yung
Yun po yung aming mga nireforma para nga po mabawasan yung mga ganong human interventions. No? And kung buong justified po ba yung pag-urong ng coordinates or duman sa proseso, that is something that we will have to investigate. Ngayon po, Mr. Chair, doon po sa tanong nyo kanina, kung yun po ba sinamit deliberately, of course, ayaw po namin, we're not in the position to answer. Ayon sa ilang senador, kung mali-mali ang coordinate sa isinumite, posibleng lumobo ang bilang ng ghost projects kahit may nagawa naman talaga. Yun po ang nangyari dito sa initial field validation natin. Chinek po nila. Dahil wala sila pong nakita, dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Ilan po sa tingin ninyo right now ang na wrong ang naibigay na coordinates? Kasi, Mr. Undersecretary, ang dami pong kinasuhan, ang dami pong contractor, ang dami pong mga opisyal ng Public Works and Highways na kinasuhan. Kung ginawa naman po ang project, yun po yung tanong natin. It's kind of unfair saying na ghost itong project. Paliwanag ni Bonoan, nagmamadali sila noong August 2025 na magsumite ng report kaya dumepende siya sa kung ano ang isinumite sa kanya ng kanyang mga tao, kasama na ang galing sa yumaong dating USEC na si Catalina Cabral. Instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. And because the planning service has a record of projects that had been completed already, Mr. Chair, under the MIPS. Giit pa ni Bonoan, personal niyang binisita ang report na ghost project sa Region 3 kung saan nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan District Engineering Office na ikinatanggal ng ilang opisyal doon. May nadiskubreng bagong natural gas field sa Malampaya sa Palawan. Posible yang makatulong sa supply ng kuryente sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, Gerard de la Peña. I am pleased to inform everyone that for the first time in over a decade, a significant natural gas discovery has been made. Sa anunsyong yan ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga, tinawag na Malampaya East 1 ang kakadiskubre lang na bagong natural gas reservoir. Nangangahulugan yan na may bagong pagkukunan ng kuryente ang bansa. Ilang kilometro lang ang layo nito mula sa Malampaya gas field. Ito yung kasalukuyang pinagkukunan ng kuryente ng kalahati ng Luzon na unti-unti nang nauubos nitong mga nagdaang taon. Ayon kay PBBM, merong 98 billion cubic feet ng natural gas sa Malampaya East 1. Makakapag-supply raw ito ng kuryente sa higit 5 milyong sambahayan, 9,500 gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ipinagmamalaki rin natin na Pilipino ang nanguna sa drilling na ito. Higit sa lahat, natapos nila ito na walang aksidente o environmental incident. Ikinatuwa naman ng Department of Energy ang pagkakadiskubre ng panibagong natural gas reservoir. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, makatutulong ang natural gas para sa power reliability o tuloy-tuloy na supply ng kuryente, habang pinalalawak ng pamahalaan ang renewable energy at pag-upgrade ng mga power grid. Dahil dyan, mababawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa inaangkat na enerhiya. At dahil mas dadami na rin ang supply ng kuryente, kalaunay unti-unti ring bababa ang singil sa mga consumer. Nangako naman ng Philippine Coast Guard sa mahigpit na seguridad sa Malampaya East 1. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, magpapadala na sila ng mga barko at eroplano sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa pagdiskubre ng isa pang natural gas field sa Malampaya area, iisa siyempre ang tanong ng marami. Bababa ba ang presyo ng kuryente? Ito po, hindi po yan otomatiko. Bakit? Tingnan mo na lang ang unang Malampaya Gas to Power project na nagsimula ng commercial production noong taong 2002. Ang naidulot ng Malampaya Gas Project ay stable power supply at stable prices, hindi po low prices. Lalo na pag-akit baba ang presyo ng imported fuel sa pandaigdigang merkado. Bakit kamo? Dahil karamihan po ng ating kuryente ay hindi naman galing sa natural gas, gaya po ng nilalabas ng Malampaya. 60% or 60% ng ating kuryente ay galing po sa mga coal-fired power plants.
mga 20% galing po sa geothermal at hydropower at mga nasa 18% lamang ang mula po sa natural gas. At ito pa, may mga pagkakataon na mas mura magangkat ng uling para sa mga power plants kaysa sa gumamit po ng natural gas. Ganyan talaga ang pandaigdigang merkado. Dagdag lang, ang sineserbisyo naman ng Malampaya Gas to Power Project ay ang 4 na gas power plants na nagbibigay ng kuryente sa Luzon Island. Mga 30% siguro ng energy requirements po ng buong Luzon. So, hindi po direktang nakikinabang ang Visayas at Mindanao sa kuryenteng binibigay ng Malampaya. At marami sa mga power plants natin ay covered ng mga power purchase agreements kung saan nakasaad ang long-term pricing ng kuryente na minsan ay hanggang 25 years. So hindi po nagbabago. Sa kabilang dako naman, mahalaga ang discovery na ito dahil papaubos na po ang orihinal na Malampaya gas field. Sa tansya ng mga eksperto, mauubos itong lumang gas field sa taong 2027. Next year na po. Katunayan, bumaba na po ang production nito ng natural gas at kailangan mag-install ng isang depletion compression platform sa tabi nito para po bombahin at sairin ang natitirang natural gas. At ito pa, kung mag-online na ang bagong Malampaya East, tuloy-tuloy lamang ang government revenues na makukuha dito gaya po ng mga taxes at mga royalties. Sa lumang Malampaya gas field, umawat po sa higit 600 billion, possibly 700 billion pesos, ang nakokolekta ng gobyerno na dagdag pera mula po sa likas yaman mula sa ilalim ng dagat. Yun lang, nakita natin noong taong 2009 ang Malampaya Fund Scam kung saan 900 million pesos mula sa Malampaya Funds napunta sa mga peking NGO. May bago na ngang Malampaya gas field pero hindi pa rin po tapos ang kasong ito. Fangirl mode on ang Broadway star na si Lea Salonga sa heated rivalry star na si Hudson Williams. Nag-post kasi ng picture nila together ang American singer na si Ricky Martin kasama si Hudson sa Milan Fashion Week. Napa-comment dyan si Lea ng I love Hudson so much. Bago yan, una nang nag-post sa Facebook si Lea ng isang iconic line mula sa hit series na Heated Rivalry. Tungkol yan sa romance ng hockey players played by Hudson Williams at Connor Story. So, going back, Bok, no, just to be clear, itong bagong gas field sa Malampaya is hindi make ng cheaper ang electric bill natin. Hindi siya ganun kasimple. Well, ang madaling sagot yan ay hindi necessarily na. No. Dahil nga kung tingnan mo yung energy mix natin, malit lang yung natural gas. 60% ng ating energy galing sa coal. At yun nga, minsan mas mura mag-angkat ng coal kaysa gumamit ng natural gas power plants. Which of course, natural gas nga is more environment friendly pero mas mahal pa rin. Pero at least nakahanap ng panibagong reservoir dahil paubos na by 2027. Pwede na rin. Kahit pa paano, actually, pwede na. It's not a bad, it's a good thing. Yun lang, we have to set expectations correctly. Kasi baka mamaya umasa yung mga tao na pababa na yan. If you see nga, yung mga statements ni Energy Secretary Sharon Garin, maingat din siya. Maingat din siya. Pero sabi sa report ni Gerard, di ba, kalaunan pwedeng makababa ng presyo ng kuryente. Yung kalaunan, di lang natin alam kung kailan. Pero also, sinabi ni Garin doon, yung natural gas discovery plus yung mga mag-online na renewable energy sources will kalaunan help to bring down. So, hindi lang si Malampaya. Kailangan may tulong pa na iba. Okay. Ayan, nasagot na. Defense. I'm sure kasi mga kapatid natin, curious yan kasi bagong supply. So for them, mag-expect next month Yes. Sige. Okay, ayan. Susunod, ang trending at nakakaaliw na paghagis ng panyo kay Atisa Manalo sa motorcade sa Navotas. At libro na noong 1980 pa doon sa library sa California, bakit ngayon lang naman nabalik? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Posible raw na may mga pulis na puprotekta sa wanted na negosyanteng si Atong Ang para hindi raw siya mahuli. Bukod dyan, nakakagulo rin daw ang mga prank call na natatanggap ng PNP tungkol sa kinaroroonan ni Ang. Nasa frontline ng balita yan si Brian Castillo. Sunod-sunod na ang natatanggap na tip ng PNP tungkol sa kung nasaan ang most wanted ngayon ng bansa na si Charlie Atong Ang. Kasunod yan ang anunsyong magbibigay sila ng 10 milyong pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo sa puganteng negosyante. 2 arrest warrant na ang inilabas laban kay Ang, kaugnay ng mga kaso ng mga nawawalang sabungero. We have received more than 10 text messages at mayroon ding calls na natanggap tayo that we are validating at pinupuntahan natin. Sa kabila niyan, nagbabala ang PNP laban sa mga mangtitrip o manlolokong tipster. Malalaman din naman yan upon validation na nagloloko lang sila. At nandyan naman ang kanilang number, malalaman kung sino yung mga nagpa-prank call. Kabilang sa mga bagong pinuntahan ng mga otoridad, ang farm na ito sa Rosario, Batangas. Sinasabing pagmamay-ari rin ito ni Ang. Isa-isa nilang sinuyod ang bawat gusali. Gumamit pa sila ng drone kung saan nakita kung gaano kalawak ang property. Pero bigo silang makita si Ang ay tinuturong mastermind sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Pinuntahan din ng mga pulis ang isa pang property sa Porac, Pampanga. Pero wala rin dito ang negosyante. Naniniwala naman ng PNP na hindi pa nakakaalis ng Pilipinas si Ang. Ang information natin is from time to time, nagmo-move siya. Hindi siya tumitigil sa isang lugar. Napaghandaan na niya ito. He has the resources. He has circle of friends. He has properties na nagagamit niya para sa kanyang pagtatago. Batay naman sa record ng PNP, walang police security personnel si Ang at privately hired ang kanyang security detail. Pero nagbabala pa rin ng PNP laban sa mga aktibo at retired police personnel na posibleng tumutulong sa pagtatago ni Ang. Sinimulan na po yung pag-aaral. Yung posibleng kaso, administrative at criminal. Maliban doon sa mga identified na po natin, at patuloy pa po na inaalam ko ilan pa po yung mga posibleng tumutulong po sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Abangan, libro na noong 1980 pa due sa library sa California, bakit ngayon lang naibalik? At ang latest na music video ng K-pop group na EXO inilabas na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kinaaliwan ng netizens ang pakikipiesta sa navotas ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Habang nasa motorcade, bigla na kasi siyang hinagisan ng panyo na para bang siya ang nagpapiesta. Kita sa facial reaction ni Atisa na nagtaka siya dyan. Ang caption niya, bakit naman daw ba siya hinagisan ng damit o panyo with laughing emojis? Anyway, super fun naman daw ang experience ni Atisa sa 120th anniversary ng Navotas. Speaking of Atisa, nakijoin na rin siya sa 2016 trend. She's giving manika vibes since 2016. Shinare din niya ang ilan sa mga pageant journey niya noon. Inilabas na ng K-pop group na EXO ang music video ng kanilang latest single na Crown. Coming for that. Mala royalty na may mix ng fantasy ang peg ng kanilang MV.
Sa lyrics ng kanta, kinumpara nila ang isang tao sa isang corona na dapat protektahan. Kasabay din ng bagong music video ang release ng kanilang newest album na Reverse. Available na rin yan sa mga music streaming platforms. Matagal na inabangan ng fans ang kanilang comeback matapos makumpleto ng lahat ng Korean members ang kanilang military service, kung saan si Sehun ang huling na-discharge last year. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipoon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, anong gagawin mo kung ang hiniram sa iyong libro ay sinoli lamang makalipas ang halos 5 dekada? Ganyan ang nangyari sa isang library sa San Diego, California. Yan ang librong The Incredible Journey ni Sheila Burnford. Ang June ng libro ay noong May 20, 1980. Pero ngayon taon lamang na ibalik sa library. Kwento ng manager ng library, may nagpadala sa kanila ng package at ang long overdue na libro ang laman. May kalakip itong sulat na may nakalagay na, "Sorry, this is so late." Walang paliwanag kung bakit hindi agad ito naibalik sa library. Ika nga, better late than never. Hindi ko alam kung nabutan mo pa eh. Pero sure, di ba, nung time mo at time ko, na magkaiba yun ha? Hindi. Yung, di ba may sa library yung card, tapos pag di mo na solid, bawal ka pang manghiram. Hindi lang yun, may juice yan. Yes. Magbabayad correct. ka. Alam ko yan kasi mahilig kong mag-library dati. Every Oh, week. boy, yung naman talaga kami, ha? Dati kasi every week I borrow a new book. Tapos diba sa time, 2 buwan ko hindi naibalik kasi magkano binayaran mo? nawala ko yung libro. So, hiyang-hiya ko sa nanay ko sa librarian. Magkano? Ba't magkano? Paano pag na-lost yung wala talaga yung book? Depends sa library. Oo, mabait naman sila. Sa huli parang, pwede naman pala mangwala ng libro eh. Ay, grabe. Huwag pong tularan, mga kapatid. Ba't ikaw ba anong naabutan mo? May Naabutan mga ko yun. library Yeah, card pa? yes. Okay. Nagbabalik naman ako. Yun lang, once a year lang ako manghiram. I think para sa'yo itong lunes. Once a year lang. Sorry. Hiyang-hiya daw si Johnny sa'yo. Pag-good nga tayo, baka mabugbog ko rito. Yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mayan Las Baños Araceo. Ako na po si Ed Lingao. Ibalik ang mga libro sa library. Walang iwanan sa Frontline Tonight.